sa inyong lahat. Ito na po ang huling part ng series natin for this month, no? Yung anong title ng series natin? Journey to Through the Shadows. Journey through the of course, December, no? Related po 'yan sa noong Jesus at sa mga bagay na connected dun sa kapanganakan. Ngayon, marami pong yung Jesus na hindi sinasabi ng Biblia. Ang gusto nila ay yung Jesus na magtotolerate ng mga kasalanan nila. Yung Jesus na kaya silang gawing mayaman. Yung Jesus na kaya nilang utusan kapag meron silang sakit o kaya problema. Sakit man yan sa katawan o sa bulsa. Yung Jesus na gusto nilang mapoprotektahan sila kapag sila ay nasa trouble, kahit sila naman mismo yung may kagagawan ng problema na yon. Matapos po nating pag-usapan yung 3 linggo na tungkol sa kamatayan, pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa kamatayan na hinihingi ng Panginoon sa isang mananampalataya. From ego to spirit, the journey of dying to self. Kung hawak nyo na po ang inyong mga Biblia, samahan nyo po ako sa pagbasa sa Lucas, Kapitulo 14, talatang 25 hanggang 33. Ito po ang isa sa pagbabatayan ng salita ng Diyos sa umagang ito. Luke chapter 14 verses 25 to 33. Ang sabi po from verse 25, maraming tao ang sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Lumingon siya at sinabi sa kanila, ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang may pagawa niya at hindi na maipatapos. At pagtatawanan siya ng makakakita rito, sasabihin nila, nagpatayo ng bahay ang taong ito, pero hindi na kayang ipatapos. Katulad din ng isang hari na gustong makipagdigma sa kanyang kapwa-hari. Dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya ay hindi niya kaya, magpadala na lang siya ng mga sugo para makipagkasundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Ito pong binasa natin na sinabi ng Panginoong Hesus ay isa sa mga napakadalang i-preach sa mga churches. Dahil kapag ito po ay naipapangaral, maaring kumonti ang bilang. Ang konti na nga, kukunti pa. Next slide. Meron pong mga ilang mananampalataya na nagtuturo na ang isang disipulo o ang isang disciple ay iba sa isang Christian. No, ang iniisip po ng iba kapag sinabing disciple, parang ano 'yan, die hard fan. Pero pag Christian, okay lang, attend ganun. Hindi ganun kaseryoso, pero yung mga disciple, yan yung mga parang nag-aapoy para sa Panginoon. Yan yung isang kaisipan na tinuturo ng iba. Pero pag binasa po natin ang scriptures, wala po tayong mababasang ganyang distinction sa salitang disciple at Christian. In fact, ang unang pagtawag ng Christian sa mga sumasampalataya ay magpapakita na disciple sila. Tingnan po natin itong next slide. Sabi sa Acts 11:26, and in Antioch, the disciples were first called Christians. Bago pa sila tawaging Christians, ang tawag muna sa kanila ay disciples. And then doon sa Antioch, tinawag silang Christians. Ngayon, ayoko pong may maguluhan sa inyo tungkol dito. Ito pong pinag-uusapan natin
ay hindi tungkol sa salvation o kaligtasan, kundi tungkol sa discipleship. Sa salvation, next slide. Sa salvation po kasi, pwede nyo pong kunin ito. Iba po kasi ito sa sasabihin ko or may mga pagkakaparehas. Sa salvation po kasi, ang Panginoong Jesus ay nag-iimbita. Pero sa discipleship, ang gusto ng Panginoong Jesus ay mag-isip ng mabuti yung mga sumusunod sa Kanya. Hindi niya sila basta-basta, uy, sama kayo sa akin, sama kayo sa akin. Hindi po ganyan ang Panginoong Jesus. Ang salvation, very open siya. Come to me, all of you who are weary, and I will give you rest. Pero pagdating sa discipleship, huwag kang padalos-dalos. Pag-isipan mo yung gagawin mong pagsunod mo sa akin. Sa salvation, open po ito sa lahat ng lalapit sa Panginoon by faith. But discipleship is for those who are willing to pay the price. Meron silang kailangang gawin. Ang salvation po, ang kaligtasan, ay nangangahulugan ng paglapit natin sa krus ng Panginoong Hesus at pagtitiwala dun sa natapos niyang gawa dun sa krus ng Kalbaryo. Pero ang discipleship ay nangangahulugan ng pagpapasan natin ng krus natin alang-alang sa Panginoon. Dahil ina-identify natin yung sarili natin sa Panginoon natin. Ngayon, ano po ba ang isang disciple? What is a disciple? Basically, dun po sa kultura ng mga Hudyo, kung saan napakaraming teachers na tinatawag nilang rabbi, meron po yung mga tagasunod. Ang tawag po nila dun sa mga sumusunod sa kanila ay disciples. Ang disciples po ay learner, mag-aaral, estudyante, or pwede rin po itong sabihing apprentice. No, sila po ay sumusunod dun sa isang guro o tagapagturo o rabbi at gusto nilang malaman lahat ng alam ng rabbi na yon. Ipapasa sa kanila yung lahat ng nalalaman ng rabbi na yon. Pero sinabi po ito ng Panginoon, yung binasa natin, sinabi po yan ng Panginoon, hindi lang para dun sa mga sumusunod sa Kanya or yung nominal followers niya, yung nasabi lang na sumusunod sa Kanya, kundi para din po yan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Sabi po ng Panginoong Jesus bago siya mag-ascend sa Great Commission, di po ba? And make them my disciples. Hindi po sinabi ng Panginoon na make church attenders. Hindi sinabi ng Panginoon na make half-hearted followers for me. Ang sabi niya, make them my disciples. At wala po tayong ibang pagkukunan ng standard ng Panginoon tungkol sa mga disciples niya, kundi yung binasa natin. Kung gusto natin gumawa ng mga disciples ng Panginoong Jesus, yung binasa po natin kanina, yun ang pamantayan niya ng mga disciples niya. So kung susundin po natin ang Great Commission, yung sinabi niya kanina na binasa natin ang dapat po nating sundan. Hindi po natin ito palalabnawin, hindi natin pababawin o padadaliin para lang dumami tayo at para lang wag umalis yung iba. Doon po sa simula ng binasa natin, di ba? Anong start niya? Ang daming sumusunod sa Panginoong Jesus. Pero hindi po siya nata-turn on sa crowd. Hindi wow sa followers ang Panginoon, hindi siya attention grabber, hindi siya yung gusto niya ang spotlight nasa kanya or gusto niya basta marami lang siyang tagasunod kahit puro naman hangin lang yung mga sumusunod sa kanya. Hindi po ganyan ang Panginoon natin. Maaari na ikaw ay isang mabuting disipulo, a good disciple. Pwede rin namang ikaw ay isang stagnant disciple. No, hindi ka na nakaalis-alis sa grade na 3 o 3. Pwede rin namang ikaw ay poor disciple. Nagte-test ka pa rin, nag-aaral ka pa rin, yun nga lang, bumabagsak ka. Madalas kang nagiging talo sa mga o bagsak doon sa mga test na binibigay sa iyo ng Panginoon. Or baka ikaw ay fake disciple. Hindi ka pala talaga disciple ng Panginoon. Kagaya po yan ni Judas. Siya po ay sumusunod sa Panginoon pero fake disciple si Judas. Sa umagang ito, titingnan po natin yung tatlong areas ng buhay ng isang sumasampalataya sa Panginoon kung saan sinabi niya na kailangan maging patay tayo o patayin natin yung mga bagay na yon. Una po, yung dead to self. Yan yung unang titingnan natin. Ikalawa, dead to the world. At ikatlo, dead to sin. Yan po yung tatlong areas
na makikita natin sa scriptures na inutusan tayo na dapat patay tayo. Kaya dapat patayin natin yung mga part na yun. Tingnan po natin yung una, dead to self. Sa Luke 14 verse 27, yung binasa ko po kanina, sabi niya, ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Sa panahon po ng social media, tumaas ang bilang ng mga narcissist. Kahit yung hindi sana magiging narcissist, naging narcissist. Napakarami pong tao ang walang pakialam sa iba at ang mahalaga lang ay ang sarili nila. Sa isang article po sa Times Magazine, dated May 2013 po yan, sinabing 3 beses na mas mataas ang may narcissistic personality disorder sa mga taong nasa edad 20 kesa dun sa generation na nasa 65 years old pataas. 3 times higher. 2013 pa po yan. Imagine niyo na lang po ngayon kung gaano pa kadami ang idinoble niyan. Kung ilang tao ang may mas mataas na tendency ng narcissistic personality disorder. Walang pakialam sa iisipin o sasabihin ng iba. Ang mahalaga para sa kanila, maipost lang ang gusto nilang masabi o kaya yung opinion nila. Maipakita lang sa mundo kung gaano sila kaganda, kagwapo o katalentado sa palagay nila. Pero sa hamon po ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, mukhang napakabigat nito. Next slide. Kung mas mahalaga sa iyo ang pamilya mo, pamilya, nilagay niya po sa iba't ibang categories dyan. Sabi niya doon sa Luke 14:26. Pero ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, yung pamilyang kinabibilangan mo, or sarili mong pamilya, asawa at mga anak, or yung mga kasama yung mga kapatid mo, at hindi lang po siya natigil dyan, at maging ang kanyang sarili. Yung mga taong mas mahalaga ang sarili nilang buhay kaysa sa Panginoon, ang sabi niya, hindi ka karapat dapat tawaging tagasunod ko. Bakit? Bakit po hindi karapat dapat na tawaging tagasunod niya? Kasi po, si Kristo mismo, hindi inisip ang sarili niya. Tingnan po natin ito. Si Pablo po ang sumulat dito. Sabi ni Pablo sa Filipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Next, verses 2-3, verses 5-6. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Verses 7-8. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Nakikita niyo po? Yung master natin, hindi iniisip yung sarili niya. Tapos, yung nagsasabing follower niya, sarili lang niya yung pinapahalagahan niya. Tagasunod ka nga ba talaga ng Panginoong Jesus? Kung ikaw ay disciple niya, hindi mo ipaprioritize ang sarili mo. Dead to self, alive in Christ. Yan po ang sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 2, verse 20. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Patay na siya sa kanyang sarili. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Bilang isang halimbawa po, makikita natin, kung babalikan natin yung pagsisimula ng New Testament, si John the Baptist, yung nakikita niyo po dyan, ay kilalang kilala at maraming tagasunod. Even yung mga teachers of the law, sumusunod po sa kanya, gustong magpabautismo sa kanya. Hindi lang po yun, even yung mga Gentiles gustong magpabautismo sa kanya.
Ibig sabihin, gusto siyang sundan talaga. Gusto siyang maging teacher. Willing silang maging disciple ni John the Baptist. Pero, nung dumating na ang Panginoong Jesus, nagiba na po ang eksena. Ito ang sinabi niya. Kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Hindi self-promotion. Hindi ginamit ni John the Baptist ang Panginoong Jesus para mas makilala pa siya. Ang gusto ni John the Baptist, ang Panginoong Jesus, ang makilala. Siya yung maging focus. Unlike sa panahon natin ngayon, ang daming gustong makilala na marami siyang followers, marami siyang disciples. Ano po bang sabi ng Panginoong Jesus? Hindi naman natin dapat sila gawing disciple natin. Disciple niya. Make them your disciple? Hindi po your disciple. Make them my disciple. Kaya kung may i-disciple po tayo, hindi para tayo yung gayahin o sundin nila, kundi para ang Panginoong Jesus ang sundan nila. Ano ba yung mga practical examples na meron para sa dying to self? Meron kang payo na sigurado kang galing sa Panginoon dahil malinaw yun sa scriptures. Tapos, hindi ka pinakinggan, pero okay lang sa'yo. Dying to self. May karapatan ka naman na ibandera na tama ka, pero hindi mo grinabi yun. Dying to self. Ininsulto ka dahil sa pananampalataya mo, pero hindi ka gumanti para saktan din yung tao. Dying to self. Pag may ginawa ka para sa Panginoon at mga kapatid at ibang tao, pero hindi ka nabigyan ng credit, at okay lang sa'yo yun, dying to self. Ano man ang meron ka, kontento ka, masaya ka na, hindi ka nagre-reklamo, dying to self. Ikaw ba ay patay na sa sarili mo? Ikaw pa rin ba yan? Tapikin mo nga yung katabi mo, ikaw pa rin ba yan? O si Kristo na ang nabubuhay sa'yo? Kagaya ni Pablo. Namatay na siya kasama ni Kristo dun sa krus. At si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Dead to self. Punta tayo ngayon dun sa susunod. Dead to this world. Magpakatotoo po tayo mga kapatid. Sino ba ang hindi natatakam sa masarap na pagkain? Lalo na next month, di ba? Meron po ba ditong hindi nagagandahan sa mga bagong labas na gadgets? Sa mga malilinaw yung camera? Next slide. Kung naaakit po kayo sa alok ng sanlibutan, dahil po yan sa kasabwat niya ang flesh. Nasaan po ang flesh? Nasa sa atin. Yan yung kasabwat ng sanlibutan. Kaya kapag nag-offer ang sanlibutan, meron siyang ready na buyer na nasa sa atin mismo. Pero kung tayo po ay isang mananampalataya, yung lumang likas na yan, yung flesh na yan, ay may bagong likas na kalaban. Meron kang banal na espiritu na magpapaalala sa'yo kung tama ba yung gagawin mo o hindi. Kaya yes, maaakit po tayo, maaakit ka, pero may magpapaalala sa'yo. Oops, teka lang. Tandaan mo, ang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Yun po yung sabi sa 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sabi po ni Pablo sa Galatians 6:14, ngunit para sa akin, wala akong ibang ipinagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo at wala rin akong halaga para sa mundo. Sa priestly prayer ng Panginoong Jesus, sabi niya po, we are in this world, but we are not of the world. Tingnan po natin yung sinabi niya. Sa John 17, verse 11 at saka verse 14, hindi na ako mananatili rito sa mundo, kausap niya po ang Ama.
Pero sila ay mananatili pa sa mundo. We are still in this world. Napopuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo. We are not of this world anymore. Ilang beses na po ba kayong tinawag na killjoy o KJ dahil sa pananampalataya nyo? Ilang beses na po kayong tinuya o tinawanan, nakaharap ka man o nakatalikod para sa tagasunod ni Kristo, normal yan. Kasi hindi na nga po sila makamundo. No, marami po tayong pwedeng maisip na tanong in relation to dito. Saan ka nag-iipon? Kayamanan sa lupa o kayamanan sa langit? Nasaan ang citizenship mo? Sa lupa o sa langit? Sabi po din sa Luke 14 verse 33, not must be willing to forsake. Ang sabi po sa ibang salin, must forsake all. Dahil kung hindi ninyo magawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Alam niyo po, walang problema si Satanas kung nagbibigay kayo ng 10% sa church. Ang mahalaga sa kanya, 90% na pupunta sa kanya. Mas okay na yun sa kanya kaysa sa 10% lang yung mapupunta kay Satanas, 90% sa Panginoon. Hindi po yan ang concern niya. So ang question sa atin dito, sino po ang nakikinabang sa atin? Sino ang nakikinabang sa inyo? Ang Diyos o ang mundo? Sino ang nakikinabang sa oras nyo? Sa lakas nyo? Sa resources na meron kayo? Ang Diyos o ang mundo? Sabi po sa Colossians 3 verse 5, next slide. Kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman nakatumbas na rin nagpagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verses 6 to 8, parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito. Namuhay din kayo noon ng ganito. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Verses 9 to 10, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Hindi po tayo perpekto mga kapatid, pero sa bawat araw kahit paunti-unti, tiyakin po nating may pinapatay tayong kamunduhan sa atin hanggang sa maging kawangis na tayo ng Diyos. Si Pablo po, kung magiging makamundo lang po si Pablo, marami siyang maipagyayabang. Basahin ko po sa inyo yung mga pinagmamayabang niya. Sa Filipos, chapter 3, verse 4 to 6, sabi po niya, kung sa bagay, mayroon akong maipagmamalaki kung ang pagsunod sa mga seremonya ang pag-uusapan. Kung iniisip nino man na may katwiran siyang magmalaki sa mga bagay na ito, lalo na ako. Sapagkat ako'y tinuli noong 8 araw pa lamang ako. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Benjamin. Kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman ang pag-uusapan, talagang sinunod ko ito dahil dati akong Pariseo. Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa relihiyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang maipipintas sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Yan po yung mga pinagmamalaki niya. Pero anong sabi ni Pablo? Next slide. Verses 7 to 8. Pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito, pero itinuturing ko na ngayong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang iyan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Hindi po niya sinasabing walang halaga talaga yung mga yan, pero kung ihahambing sila sa kung sino si Jesus sa buhay niya, walang halaga yung mga yan. Wala pong halaga yung mga achievements niya, yung mga narating niya sa buhay, yung mga pleasures na naranasan niya, wala.
Dead to this world. Halimbawa po, nabigyan kayo sa trabaho ng sayang naman to. Free trip, all expenses paid to Boracay, Sunday. Ano pong unahin natin? Liwaliw sa Boracay o pag-alala sa Panginoon? May online naman. At hindi na lang ako jojoin sa online. Well, kung kayo po ay nakaranas na nito compared sa online, alam nyo pong iba ang experience ng nasa online at saka nandito. Yun nga lang, wala po talagang magawa yung ibang mga kapatid natin. Alangang magpa-flight sila lagi mula abroad papunta dito. Mas mahalaga po ba sa inyo ang mga pag-aari at mga tinatangkilik nyo kesa sa Panginoon? Hindi nyo po ako kailangang sagutin. Bibigyan po tayo, ng test ng Panginoon sa area na yan. At dyan po natin maipapakita ang tunay na sagot natin sa tanong ko. Mas mahalaga ba sa atin yung mga pag-aari natin at mga tinatangkilik natin kesa sa Panginoon? Ikaw, patay ka na ba sa sanlibutan? Huling bahagi ng paglalakbay. Dead to sin. Ang sabi po dito sa talata na nasa harapan natin, at dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Dead to sin, alive to God. Hindi po ito nangangahulugan na sinless tayo. Kasi kapag binasa po natin yung Romans sa next chapter, si Pablo mismo nagkwento tungkol sa struggle niya with sin. So kahit si Pablo hindi niya sinasabing sinless siya. And yet sinabi niya, patay siya. Dapat ituring natin yung sarili natin na patay na sa kasalanan at nabubuhay para sa Diyos. And sa 1 Timothy 1:16, tinawag po ni Pablo yung sarili niya na chief of sinners. At pag binasa natin yung grammar na ginamit niya doon, it's present simple. Ibig sabihin, hindi past yung ginamit niya. So hindi po sinless si Pablo. Tapos sa 1 John 1:8, ito po ang sinabi. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So ano po ba ang ibig sabihin na patay tayo sa kasalanan? Ituloy po natin yung Romans 6:11. Tingnan natin yung Romans 6 verse 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Ibig pong sabihin ni Pablo na patay tayo sa kasalanan ay hindi na tayo alipin nito. Pwede na natin itong suwayin. Pwede na po natin itong labanan. Pwede nating isnabin. Dapat po tayo by the Spirit's power ay maging unresponsive sa kasalanan kung paanong ang isang patay na tao ay hindi nagre-respond sa masarap na pagkain. No, isipin niyo po yung masarap na pagkain na gustong-gusto nyo. Kapag patay na po kayo, kahit gaano pa kabango yan, hindi po kayo babangon. Ganon din po yung gusto niyang mangyari sa atin. Kapag nag-offer ang kasalanan sa atin, hindi tayo dapat mag-respond doon. Meron na po bang patay na nabuhay kasi nalanghap niya yung Crispy-licious, Juicy-licious na Jollibee Chicken Joy? Wala po. Ganon din po sana ang inaasahan ng Panginoon na magiging tugon ng mga tagasunod niya kapag humarap sila sa kasalanan. Wala na dapat tayong strong appetite to sin kasi may antivirus na nakatira sa atin. Yun po ay ang Holy Spirit. Sin should not be our master anymore. Galatians 5 verse 24, next slide. Ang sabi po dito, ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Every time na magkakasala po ang isang mananampalataya, meron laging nagpapaalala sa kanya. At kapag tinuloy niya po ang pagkakasala na yan, hindi siya masaya. Tinitiyak ko po yan sa inyo. Hindi siya masaya. Hindi siya panatag. Alam niyang may mali. Alam niyang may problema sa relasyon nila ng Panginoon niya. Kaya lagi siyang mauuwi sa pagsisisi. Kaya tama po yung sinabi ni John dun sa 1 John 1:9. Ang sabi po dito,
Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, sorry, verse 3, verse 9, dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi po sinabing hindi nagkakasala, kundi hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Di po ba, bago kayo gumawa ng kasalanan, alam niyo po ba na mali ito? Hindi lang po yung mga kasalanan gaya ng pagpatay ang tinutukoy ko, pati po yung pagsisinungaling, pagmumura, pangungupit at kung ano-ano pa. Alam niyo po bang mali ito o natural lang sa inyong gawin ito? Kung natural lang po para sa inyo na gawin yung mga kasalanan na ito, malamang, baka, hindi po kayo anak ng Diyos. Siyasatin niyo po ang inyong sarili. Ang kasalanan po sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ay hindi natural, hindi normal. Dahil may bago na siyang likas na nananahan sa kanya, ang kasalanan ay strange para sa kanya. Yes, maaari siyang mahulog doon sa kasalanan na yon, pero alam niyang may problema. Alam niyang hindi yun dapat ang nangyari. Kasi hindi na yun ang normal para sa kanya. Ngayon, kapag gumagawa ka ba ng kasalanan, may nararamdaman ka bang kabigatan? May nalulungkot ba sa loob mo matapos mong gawin yung pagkakasala? If yes, yan ang patunay na nananahan sa iyo ang banal na espiritu at ang dapat mong maging tugon pag naramdaman mo yan ay pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Yan po ang dapat na maging tugon. Ikaw ba ay patay na sa kasalanan? Bilang konklusyon po, sinabi ng Panginoon na ang mga tagasunod niya ang asin sa mundo. At sa pagwawakas po ng Panginoon dun sa hamon niya sa mga sumusunod sa Kanya, yung binasa po natin kaninang umpisa, sinabi niya dun sa verses 34 to 35, next slide, mabuti ang asin, pero kung mag-iba ang lasa, wala nang magagawa para maibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kahit ihalo sa dumi para maging pataba sa lupa. Kaya itinatapon na lang ng mga tao. Kayong mga nakikinig, dapat nyo tong unawain. If you're not dead to yourself, kung hindi ka patay sa sarili mo, if you're not dead to the world, if you're not dead to sin, Jesus has no use for you. Kung hindi ka patay sa sanlibutan, hindi ka patay sa sarili mo, hindi ka patay sa kasalanan, paano ka gagamitin ng Panginoon? Hindi ka magiging kagamit-gamit sa Kanya. Gaya nung sinabi dito, wala na itong pakinabang. Salvation is free, but discipleship costs you everything. Mga kapatid, are we carrying our cross daily? Maaring mahirap po ito, pero ano po ba ang magbo-motivate sa atin para gawin ito? Kailangan nyo po ba na mabigyan muna ng sasakyan bago kayo maging tagasunod ni Kristo? Kailangan nyo po ba munang maging sikat o kilala bago maglingkod sa Kanya? Hindi pa po ba sapat yung ginawa ng tagapagligtas natin para seryosohin natin ang tawag niya na sumunod tayo sa Kanya? Next slide. Discipleship is not about you. Sige pa. Discipleship is not about you. Sige pa. But about the Master. Ito ay tungkol sa Panginoong Jesus. Have you died to self? Have you died to the world? Have you died to sin? Magandang umaga po sa inyong lahat.